po, Soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 16 to 31, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. This is a general reading. Magkaiba ang general reading sa personal reading. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Ano ba to? Use your intuition, lawakan natin ang ating isipan. Para kay Taurus. Pag hindi naman nag-resonate at hindi ba na, ano ba ito, may dahon pa. Hindi nangyari sa inyo, ibig sabihin hindi nyo energy itong nakukuha natin, ha. Taurus. Respeto na lang natin kanino energy to. Okay, a heartache over what you no longer have. Okay, may mga magiging kalma na ang lahat, no? Ibig sabihin may mga painful situation ka na maaring malutas na. Kumbaga, mag-heal. Ang mga dapat mag-heal. Good advice from a wiser person. Maaring makaka-receive ka ng advice from someone at mag-pay attention ka daw sa iyong health. Maaring kung ikaw may mga iniisip-isip, nagiging emotional, o may mga sakit kayo, ganyan. O kaya naman na nagkukulang kayo sa tulog, ganyan. Mag-pay attention kayo. Solid foundation, success with an effort. Kung bibigyan mo ng effort ang isang bagay o sitwasyon, anything, pera, trabaho, relationship, sa lahat ng aspeto ng buhay mo is magsasucess daw siya. Kumbaga, magiging matatag talaga siya, no? Yan. And you should accept valid criticism. Sinasabi dito, baka maaring magkakaroon ng mga i-criticize ka, ganyan, ng mga tao. And the key, successful outcome to your problem. Tandaan mo, lahat ng gusto mo fulfill, growth, achieve, ay nasa sayo si Key. Energy ni Taurus. May mga mag-a-unlock sa'yo dito, no? May mga mag-a-unlock, may mga answer o na ma-receive or may mga solution na mangyayari. Ganyan. As in, iba dito is opportunity to sa iba. Kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Energy ni Taurus. Wow, star. Okay, ang energy mo this time, oh my God, 16 to 31. May mga pangyayari o sitwasyon sa buhay mo na maaring, kasi may tao naglilihim eh. Maaring eto si Keanu, if ever na may bagong tao sa buhay mo, maaring may malalaman ka sa kanya. O magkakaroon ng pagbabago sa inyong dalawa. Ganyan. And then, ang energy mo rin is may mga tao o may tao na hindi kayo magiging okay. Magkakaroon ng mga puot, galit, paghihiwalay, kawalan ng pagkakaisa, conflict man yan, malaki maliit, hindi kayo magkakatugma ng energy nito at hindi kayo magkakasundo. Yun ang sinasabi. Sa iba dito, kasamahan mo to sa trabaho. Sa iba dito, lovers mo. Sa iba dito, magulang mo, kapatid mo, ganyan. Ito nakita ko dito. Yun ang energy mo. And then, may taong magiging makasarili, maaring ikaw, or siya, o kung sino man sa buhay mo yan. Sa nakita ko dito, may mga magaganap na pa, na may mga kaganapan na biglang magbabago siya. Ganun. Iba naman sa inyo, is, may nakita ko dito na tao, sana hindi kayo mapasok sa third party. O kaya, if there's a love, is hindi magkaroon ng distraction or ganun. Third party, ganun rin. May tao dito na nakita ko namang aangkin. May tao mapang-angkin.
Hindi ko alam in what way. Mapang-angkin sa ari-arian. Possessive, ganyan. Itaong possessive. Tingnan natin ang parating sa'yo. Tsaka dito mayroon kang iisipin sa iba sa inyo. Kasi nandito si Owl. May mga isipin daw kayo at babalansihin nyo yung isang situation sa buhay mo. Halimbawa, trabaho, karelasyon, kasama sa trabaho, magulang, yung mga pinapahalagahan mo. Nakita ko dito na parang iisipin mo na, ito ba ang taon to? Okay ba kami? Kami ba? Dapat ba siya? Siya na ba talaga? Yung mga ganun. Kasamahan mo man yan sa trabaho, bagong tao mo man yan na makikilala mo, o sino man siya. Magulang mo man siya, karelasyon mo man siya. Anong parating kay Taurus? Ano yun? Uy. Okay. Ang parating sa'yo, sa nakita ko, ang gulat ako sa nakuha. Okay, may makipag-usap daw sa'yo, maaring family, kasama sa trabaho, o karelasyon mo, yan. O kaya iba dito is magkakaroon ng pag-uusap sa isang tao na in a distance. Maaring nasa ibang bansa, maaring nasa ibang baryo, ibang lugar. Ganyan sa nakita ko, maaring a part of the family, sa nakita ko sa iba sa inyo. Yun. At magkakaroon, may pag-uusapan kayo eh. O halimbawa, hindi kayo nagkakasundo nito, o hindi kayo nag-uusap, maaring mag-usap kayo. O kaya maaring yung mga tao na nakaaway mo o hindi kayo nagkaintindihan, magkakabati na kayo. Yun ang nakikita ko. Magkakaroon ng pag-uusap sa isang tao na nagkaroon kayo ng conflict, hindi pagkakasundo, o hindi kayo nag-uusap, ganyan, mga inalala mo. Yan. Magkakaroon ng pagbabati-bati at may iba sa inyo is may magkikita-kita, no? Maring kapatid, magulang, karelasyon. Anong dapat iwasan ni Taurus? O kaya mga kasama sa trabaho. Dapat iwasan ni Taurus. Anong ibig niyo sabihin? Ba, puro karakter Iba dito makakausap niyo mas matanda sa inyo. Magulang mo, kapatid mo, ate mo, tatay mo. Basta mas maedad sa'yo, makakausap mo. Or family member. Or kasama sa trabaho. Ang dapat mo daw iwasan yung isang sitwasyon na hindi ka mag-transform Yung hindi mo baguhin yung mga pasya mo, yung hindi mo kontrolin din yung sarili mo, yun, iwasan mo din yun. Iwasan mo hindi mo makontrol na bigla ka na lang, diba? Kung nagkaroon man ng situation na hindi maging maganda, maging kalma ka lang. Kumbaga, sinasabi rin dito, iwasan mo rin daw na hindi mo gamitin you need to use your head when making a decision. Kailangan mo ngayon is mag-transform and focus and organize. Kailangan sa'yo is magkaroon ka ng clarity. Iwasan mo yung hindi ka magkaroon ng clarity sa mga sitwasyon na gusto mong i-move forward. Yan, iwasan mo yun. Iwasan mo yung hindi ka maging organized, yung hindi ka magkaroon ng structure o sistema. Instruction, or sistema sa buhay mo. Ganun yung sinasabi dito. Tandaan mo, you are the king and the emperor. Ganyan. Diba? Kailangan, matatag ka. Kailangan, discipline. Ganyan. Kailangan, ang mga pagpapasyahan mo, kailangan may paninindigan ka doon. Ganun. And sinasabi dito is magkaroon ka ng progressing
Kumbaga, kung ano yung mga dapat mong i-let go, ano yung mga dapat mong i-cut, kung ano yung mga dapat mong i-develop sa sarili mo, kung ano yung mga dapat mong didesisyonan, ganyan. And kalma lang, no? Kailangan mo daw maging kalma sa lahat ng oras. And syempre, devoted. You need to be devoted sa iyong mga gagawin. Love. Sa love, isa lahat. Kapatid, magulang, anak, karelasyon, kasama sa trabaho. Kamusta ang love ni Taurus? Nay, patay tayo dyan. Anong ibig niyo pong sabihin? Ano yun? Tandaan nyo palagi tayong vice versa, ha? Ay, Galileo. Yung iba dito siguro nagkahiwalay na siguro kayo nito. Yung iba sa inyo, ha? When it comes to love, nagkakaroon ka ng frustration. When it comes to love, ikaw or siya is ayaw niya na pakailaman mo siya. O want to be independent. Iba naman sa inyo is itong tao na to is nag-cheat or ikaw ang nag-cheat. No? Ganyan. Minsan may tao din dito na minsan siguro when it comes to love, ayaw kanya kausap. Minsan gusto kanya kausap. Mga ganyan. O ikaw ito. And then also, nahandun yung pagiging cold person, ano? Ang nakikita ko dito. Tandaan nyo palagi tayong vice versa. Ang tingin niya sa'yo is a friend. Kung may kausap ka ngayon, ang nakikita ko sa kanya, you're a person na tagilid pa nga actually, no? Hindi niya rin masabi kung friend ka talaga niya o hindi. Pero friend ang nakikita ko dito. Medyo tumatagilid nga lang. Kasi minsan cold siya, or ikaw ang cold, ha? Tandaan niyo, vice versa. And then also, pinagchichismasan ka raw. Minsan, isa sa inyo is want to be alone. Kumbaga, ayaw mo na makapag-usap, huwag mo na akong pakialaman, ayaw mo na makapag-usap, ganun. Nakita ko dito. Nagkakaroon ng emotional, no? Maaaring yung iba sa inyo, mas gusto niya kausap yung iba than sa'yo. Mga ganun. Or, vice versa. Sana hindi nyo to energy. Kamusta ang money nito? Sa iba sa inyo, wala na kayo nito. Ganyan. Money nito. Pwedeng explain niyo po sa akin tong money ni Taurus. Nako. Ano ba yung money mo? 8 and 8, oh. Okay, when it comes to your money, minsan may direction, minsan wala. Dito rin yung money mo is more on frustrated. It's a negative, no? Yung money mo negative. Kumbaga, napoprostrate ka siguro, ganyan. Minsan siguro natatrap ka kasi minsan may destination, minsan nawawala. Nagiging zigzag, kumbaga, ang nagiging destination ng pera mo. Minsan okay, minsan stuck. Ganun. Walang nagiging growth sa nakikita ko dito. Walang tuloy-tuloy. Hindi siya tuloy-tuloy na nag-growth siya. Kaya pag ingatan niyo yung money niyo, no, sa nakikita ko dito, kailangan sa'yo is balancing. Binabalansin mo naman. Pinag-iisipan mo naman kung paano ka gagastos. Kaso nakita ko to, there's no growth. Hindi ko alam why. Walang nagiging movement. Ganun. Nagiging siguro slow. Ganyan. Na out of control ka rin siguro minsan. Sa nakita ko dito. Nai-stagnant kasi siya sa iba sa inyo. Tumatagi-tagilid ang pera niya. Anak, sandali. Isa na lang to. Wala dito si Bibi Chang, oh. Dali mo inay, oh. Wala. Nailis, oh. Tingnan natin ang advice sa Universe. Universe, ano pong may advice nyo kay Taurus?
Advice? Advice po. Okay, thank you. Nakita ko na. When it comes to an advice, sabi dito, kailangan mong harapin yung takot mo. Kailangan mong magkaroon ng resetting o starting a new beginning into your life. Hindi naman yung sinasabi sa'yo na pagmadali ka. Ang sinasabi sa'yo is to improve, is to give an effort and maging practical ka sa buhay mo o sa mga aspeto ng buhay mo. Kailangan dito is lakas ng loob, hard work, effort, and syempre, improvement. No, ang sinasabi dito kung sa mga aspeto ng buhay mo. And patient. Ang sinasabi ha, patient lang. Huwag kang maguluhan, huwag kang malito. Ang nakita ko to, kung nagkakaroon ka ng mga choices in life, kung sa mga aspeto ng buhay mo yan, o yung mga gusto kang gawin o desisyonan sa buhay mo, you need to trust more to your intuition para maging okay yung desisyon na yun. Be patient to make a choices. Hindi minamadali ang lahat. Pagplanuhan, magkaroon ka ng strategy, at magkaroon ka ng pananaw sa kinabukasan ang kinakailangan dito. Kontrolin mo yung sarili mo kung kinakailangan. No? Hindi mabilisan to. Hindi kailangang madaliin ito. Kinakailangan dito is development and improvement at magdedicate ka doon sa bagay na yun o sa goal na yun kung sa mga aspeto ng buhay mo yan. Kailangan mong harapin yung obstacle na yun kung saan man yan. And use your mind and intellect. Yung sinasabi. Kung kailangan mo magsalita ka. Huwag ka magbulag-bulagan. No? Sinasabi dito. Dito ka kasi sitwasyon na maaari may mga bagay na, ano yun? Tinitimbang mo, mga ganun. Sa nakita ko dito. Pero hindi naman kailangan madaliin yun. Trust to your intuition. Arigatou namaste, God bless.